Pag-uusapan natin ngayon ang 10 pinakamalakas na mga karakter sa Black Whale. Sa Hunter x Hunter, nalapasan na ng mga manga ang punto ng anime na naiwan ng kwento sa kalagitnaan ng Succession Contest arc. Sa digmaan ng pagpapalit ng trono, naglalaban ng mga prinsipe mula sa Kakin Empire para maging kahalili ni Nasubi bilang pinuno ng Kakin. Habang nagpapatuloy ang digmaan ng pagpapalit ng trono, maraming mahalagang taubuhan sa Hunter x Hunter ang kasama sa paglalakbay patungo sa madilim na Dark Continent sakay ng Black Whale. Kasama si Kurapika na malalim na nakikibahagi sa digmaan ng pagpapalit ng trono, Phantom Troop na naghahanap kay Hisoka at ang mga Zodiac na namamahala sa paglalakbay. Maraming tauhan sa barko ang may hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Ang 10 sa ating listahan ay si Phaeton Porter, membro ng Phantom Troop na kilala sa kanyang paraan ng pag-torture. Sakay ng Black Whale, hinahanap ni Phaeton si Hisoka. Gayunpaman, sina Finks, Nobunaga at Phaeton ay napasok sa tigmaan ng mafia na kasalukuyang sinusubukang sirain ang mga mapanganib na membro ng Hailey na nagdudulot ng kaguluhan sa barko. Ang siyam, si Kurapika, matalinong gumagamit ng kadena at pangunahing protagonist ng Succession Contest arc. Sa mga kadena ng nen ni Kurapika, maaari siyang maging malaking banta sa mga spider habang sakay ng Black Whale. Sa kabila ng hindi pagkakaalam ng dalawang grupo sa presensya ng isa't isa sa barko. Habang sakay, nakuha ni Kurapika ang interes ng maraming prinsipe ng Kakin na nagka-interes sa kanyang pagtuturo ng nen. Pangwalo, si Serednich, ika-4 na prinsipe ng Kakin na may kakayahang magdulot ng lubos na pagkawasak. Nang magsimulang matuto si Serednich ng nen sa ilalim ng gabay ng kanyang tagapagbantay na si Teta, ipinakita ng prinsipe na may pambihirang potensyal siya sa nen, kakaunti lamang nagkaroon. Tapos makuha ang nen, nabuo ni Serednich ang kanyang kakayahan sa parallel future na kayang makita ang 10 segundo sa hinaharap na nagbibigay daan sa kanya na baguhin ang mga pangyayari sa kasalukuyan. Kung makakamtan niya ito, magdudulot siya ng malaking banta sa lahat ng sakay ng Black Whale at sa buong mundo. Ang 7, si Ginta, sinasabing may malakas na puwersa nang bumoto ang Hunter Association para sa bagong chairman matapos ang pagkamatay ni Isaac Netero. Binigyan ni Hisoka ng mataas na marka si Ginta sa antas ng lakas ng mga hunter na may score na 90. Sa isang mapanganib na individual na tulad ni Hisoka na nagbibigay ng gaanong mataas na marka kay Ginta, siya ay kwalipikado bilang isa sa pinakamalakas na tauhan sakay ng Black Whale. Pang-6, si Bisky, kakayahang linlangin ang mga kalaban at ilabas ang tunay na forma kapag kinakailangan. Ang batang anyo ni Bisky ay kayang linlangin ang mga potensyal na kalaban sa labanan na ang kanyang tunay na forma ay isang huling estratehiya kung kinakailangan. Habang sakay ng Black Whale, si Bisky ay isang tagapagbantay sa ilalim ng ika-13 prinsipe na Marayam na may mahalagang papel sa kanyang entourage habang sila'y nag-aangad ng mabuhay sa digmaan ng pagpapalit ng trono. Ang 5, si Illumi Soldic, lubos na sanay na assassin. Ang mga kasanayan ni Illumi ay angkop para sa kanyang propesyon bilang isang assassin dahil kaya ni Illumi na mag-transform at mag-disguise bilang iba upang makapasok sa mga lugar na hindi ma-access. Sa kabila ng pagiging tila isa sa mga tanging kakampi ni Hisoka, inupahan siya ni Hisoka upang patayin siya na nagresulta sa pagsali ni Illumi sa Phantom Troop sa kanilang paghahanap kay Hisoka sakay ng Black Whale. Pang-4, si Boto Pai Gigante, isa sa pinakamalakas na miyembro ng Zodiacs, itinuturing na pinakamalapit na kaalyado ni Chairman Netero at nasa rurok ng edad para sa nen at purong lakas. Si Boto Pai ay isa sa pinakamalakas na kalaban ni Netero kasama mga miyembro tulad ni Jim Freaks. Kahit na hindi pa pinapakita ang kanyang mga kakayahan sa nen, si Boto Pai ay isang tauhan sakay ng Black Whale na kumakatawan sa malaking panganib sa sino mang tututol sa kanya. Pang-8, si Hisoka, isang mapanganib na transmuter. Pagkatapos ng laban, muling nabuhay si Hisoka na may bagong layunin na sirain ng mga spiders. Habang nagtatago si Hisoka sa Black Whale, hinihintay ang Phantom Troop. Ang mga spiders ay nakatuon ang kanilang mga mata kay Hisoka habang naglalakbay sa malawak na barko na ang digmaan ng pagpapalit ng trono ang magiging lugar ng pinakamahalagang labanan ni Hisoka. Pangalawa, si Chrollo Lucifer, henyo at pinuno ng Phantom Troop. Ang bagong layunin ni Chrollo para sa troop ay ang pagpatay kay Hisoka na ang gang ng mga magnanakaw ay handang lamunin siya. Habang sakay ng Black Whale, haharapin ni Chrollo ang bago at pinahusay na Hisoka na ang kanilang muling pagharap ay posibleng mag-isa sa pinakamalaking laban sa kasaysayan. Ang number 1 sa ating listahan ay si Bian Netero, ang eksperto ng Dark Continent. Sakay ng Black Whale, nakakulong si Bian hanggang makarating ang barko sa Dark Continent na
binabantayan ng tatlong magkakaibang Zodiac sa kanyang selda. Ang mga matinding hakbang sa seguridad na iniligay kay Beyond ay isang patunay sa kanyang kapangyarihan na ginagawang lahat upang limitahan siya sa lahat ng paraan. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.